Ngayong araw, ibang video yung gagawin natin. Dahil nga weekends, gagawa ako ng side project ngayon and ibibideo ko yung process simula sa paggawa ng front-end hanggang deployment. Bali yung side project na gagawin ko is para siyang scheduling website na pwede ka mag-book ng appointment sa mentor na gusto mo. Then, ayun, magkakaroon kayo ng coaching session. Diba, simple lang. Pero kahit simple lang yung gagawin natin, makikita nyo yung hassle, pati yung preparation na kailangan para makagawa ng isang website project. Kaya wag na natin patagalin pa. Magsimula na tayo. Tapos na natin gawin yung planning. So, gumamit ako ng Draw.io. Although, pwede nyo gamitin yung Figma, pero mas prefer ko yung Draw.io since maliit lang naman yung website na gagawin na. May dalawang actor sa website na. Meron tayong student and mentor. So, magsimula tayo sa homepage. Sa homepage, makikita nyo yung home, banner natin, and mga buttons. And buttons natin, login and register, na magpupunta sa'yo sa login and register page. Sa login, syempre, credentials, and sa register, mga basic info. So, sa out layout, pwede ka pumunta sa profiles, sa bookings, and book pages. So, sa profile, syempre, edit mo yung profile mo kung ano yung makikita ng bibisita ng profile mo. And then, sa bookings, makikita mo kung ano yung mga upcoming bookings mo. Dito, as a student, pwede ka mag-book ng mga mentor na gusto mo. And depende sa services nila kung ano yung gusto mo. Syempre, pag sa book page, makikita mo yung mga mentors and pwede ka magpa-appoint. Pwede ka mag-set ng appointment sa mentor na yun. Meron kang calendar, then makikita natin yung oras ng mentor na yun. And actually, same lang din naman yung flow ng mentor, pero may nadagdag lang. Ayun, meron din siyang home, login and register. Siyempre, out layout, profile. Pero dito, meron siyang schedule page. Dito niya ayusin yung schedule niya. Ayan. Dito niya lalagay yung mga availability niya. And of course, time zone. Hello? Yeah, what up? Yeah, I'm just making beats. And punta naman tayo sa architecture. Next.js ngayon ginamit nung unang gumawa na ito. Yung tropa ko. And Node yung backend. Pero sa atin, gagawin natin Vue. Yung latest na Vue, syempre, yung Vue 3. Ayun yung frontend na gagamitin natin. Then, sa API natin, gagamit tayo ng Laravel. Syempre, gagamit tayo ng MySQL database. And gagamit din tayo ng another service, yung GitHub Authentication. I-deploy natin yung web client natin sa Vercel. Kung alam nyo yan, libreng front-end deployment yung Vercel. Napaka-generous nila. Kaya, shoutout sa Vercel kasi. And syempre, makakokonect yung frontend natin sa API na gagawin natin gamit yung Laravel. And connected siya sa database inside ng DigitalOcean kasi dyan natin de-deploy yung server natin ng database. Meron din tayong another service na gagamitin, yung GitHub. And maliit lang yung site, hindi naman siya ganun kalaki. Siguro more or less mga 6 pages lang yung mangyayari. Ayun lang. Ayan. Simulan na natin yung backend development kasi gagawa na ako ng mga API. Oh my God. Let me show you what I got. Mic test. Hello. Wala kami ng net kahapon. Ngayon lang bumalik. Gusto ko sana siya tapusin kahapon. Anyways, linggo pa naman ngayon. May time pa. Kaya tutuloy ko na lang. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. Mapapalabas mo to kahit mali yung URL ang gagamitin mo. Ito yung wrong URL. Tingnan mo. So, subukan ko yan. dev.coachme ko na OAuth app. Pero, kapag wrong URL yung ginamit nyo, pag kahit success yung process nyo, hindi siya magre-redirect dun sa callback URL na sinet nyo dito sa OAuth form nyo. Diba? Hindi siya nag-redirect dito sa API at callback dito. Hindi nangyari yun kasi mali yung URL na ginamit nyo. Dapat i-include nyo tong /auth/authorize para tama yung process na magawa natin naman. Try natin. Gamitin natin yung tamang URL. Okay? Nakita nyo, ganun pa rin. Then, pag nag-success siya, bang, di ba? Dumiretso siya dito sa sinet nating callback URL. So, sa middleware na to, may dalawa tayong middleware na tinatanggap. Siyempre, API-based yung ginawa natin sa backend. Gumamit tayo ng auth middleware ng Laravel. Makapasok ka sa route na to, kailangan mo ng JSON Web Token. So, sa mga hindi nakakalam ng JSON Web Token, yung JSON Web Token, isa siyang another way para authenticate mo yung mga client na ginawa mo. For example, yung session mo is na-i-store sa server. Unlike sa mga token, para siyang ID ng mga client na papakita sa server na, oh, nandito ako, ito yung ID ko as client na authorized ako na
pasukin yung server mo. And usable talaga yung JSON Web Token since hindi nga nag-i-store yung entity mo sa server. Kaya yung JSON Web Token is pwede mo ma-implement sa kahit anumang client. Hindi siya sa isang monolith website lang. For example, pwede mo ka mag-implement ng JSON Web Token as access token para sa website, sa web app. Madami-dami na tayong nagawa dito sa front-end natin and bago ko siguro matapos yung API, maganda na explain ko kung paano ko in-implement yung authentication flow natin. Dito sa front-end natin, meron tayong login function. Sa login function, binabato natin tong auth login payload which contain ng email password kapag manual yung authentication process. So dito sa function na to, once na tama yung credential na sinan mo, ilalagay natin siya dito sa establish auth function. So dito sineset natin yung authentication details and sinesave natin sa local storage. So once na nasave na natin yung authentication token and okay na, na-configure na siya, meron akong ginamit na HTTP client. So sa mga hindi nakakalam kung ano yung HTTP client, ito yung responsible sa pag-communicate or pag-consume ng API sa backend. Diba kung narinig nyo Axios, ayun yung pinakasikat na HTTP client na madalas na ginagamit sa mga tutorial. Pero 'di ba, hindi mo na need gumamit ng Axios talaga. Meron na yung JavaScript na Fetch API. Ayun yung native sa JavaScript, kaya highly recommendable na gamitin nyo tong Fetch API kasi una, magaan siya and native siya. Pero sa project natin, gumamit tayo ng package na KY. Ito yung HTTP client na ginamit ko. Una, magaan siya kasi based talaga siya sa Fetch API. Wala siyang mga bloatware like Axios. Diba, sinesave natin yung token natin sa local storage. So, itong hooks na object na to and may property siya na before request. Ito yung responsible mag-check sa local storage natin kung may nakasave na access token doon. Kumakagat to every time na ginagamit mo yung KY na package. So, dito, check niya kung request yung ginagawa mo, then check niya yung local storage kung may token na nakasave doon, and ayun, ilalagay niya sa request headers. Ito yung dahilan kung bakit pwede mo ma-access yung mga protected route natin sa backend. Sa wakas, tapos na natin yung front-end. Medyo matagal talaga gawin yung front-end. Parang almost 50% ng development natin napunta sa front-end development. Kaya rin natagalan yung front-end development natin kasi nag-fix din ako ng mga sirang API tas nagdagdag din ako, kaya hindi siya straight front-end implementation yung nangyari. Regarding naman sa front-end na nagawa natin, masaya naman ako kasi na sundan naman natin yung plano kung ano yung nasa draw.io natin. Lahat naman na nandito is na-convert ko dito sa front-end app natin. Kagaya ng meron tayong login via GitHub and manual. Ayun, kung nakikita nyo, pwede tayong mag-login via GitHub. After nyo mag-login, di ba, magre-redirect na kayo dito. Regarding sa front-end stops, may mga dynamic front-end implementation tayo na ginawa. Kagaya dito, sa settings ng student, iba yung makikita mong settings kung ano yung nasa instructor. Ito, meron tayong instructor account. Ilalagin natin. Ito naman yung manual login. So, kita nyo, iba yung content ng settings ng instructor and ng students kasi may iba-iba silang capabilities. And nag-add din ako ng mga route guards dyan. Hindi mo ma-access yung route na para sa instructor and para sa students. And ini-encourage ko kayo na i-test lahat and check yung code na ginawa ko na yun. Once na ma-deploy ko to sa GitHub, pwede nyo naman siyang fork and i-check nyo yung implementation kung paano ko siya ginawa. Ayun yung core and basic functionalities ng web app na ginawa rin. Ngayon, tapos na yung front end, try naman natin siya i-deploy.
Tapos na natin i-set up yung front end, yung back end, and yung MySQL servers natin. So, nakikita nyo, di ba? Nung una, sinabi ko dun sa planning stage natin na nagagamit ako ng DigitalOcean for server deployment. Ang makikita nyo dito sa screen ko, dito mo makikita kung ano yung activity nung server na ginawa natin sa DigitalOcean. Then, kung pupunta ka dito sa PHP My Admin na provided ng DigitalOcean, makikita nyo yung users na nakarate ko dito sa hosted na web app natin. Ayun lang, hindi ko nakuha yung coachme.vercel app na domain kasi may gumamit na daw, sayang. Kaya ang ginawa ko, nagpalit na lang ako ng coachme/prod na domain sa Vercel. Kasi di na ako bumili ng domain para sa front end natin. Sa totoo lang, ibang trabaho talaga yung pag-deploy. Kasi kahit marunong ka na talaga sa development, panibagong field yung deployment. Kaya hindi ako makakapagturo ng in-depth sa deployment kasi basic lang din naman yung alam ko. Pero kung may sasuggest ako, kung balak nyo i-deploy yung mga side projects nyo, dito sa DigitalOcean, nag-o-offer sila ng mga murang plans. Yung pinakamababa nilang server na ino-offer is $4 per month. Although 512 MB lang yung memory, kasi maganda at least 1 gig yung kunin nyo. Kasi hindi biro yung MySQL service. Actually, na-stuck ako kagabi doon. Hindi ko maran yung MySQL ko kasi wala na siyang RAM na pwedeng kainin dun sa server ko. Hindi ko na kayo i-walkthrough dun sa functionalities ng web app natin kasi bibigay ko naman yung URL and kayo na bahala mag-try ng mga functionalities na ginawa natin. Kaya ayun, dito ko na siguro tatapusin yung video since tapos na yung mga agendas natin. Pero bago ko tapusin yung video, gusto ko sana i-shoutout yung tropa ko na nagbigay ng designs para dito sa CoachMe. Shoutout kay Jess Roque. And syempre, shoutout dito sa inspiration ng video na to na heavily inspired ako. Kung kilala nyo si Devon Crawford, ayun, shoutout kay Devon Crawford. And napansin ko din pala, malapit na tayo mag 500 subscribers. Sana pag in-upload ko to sabay na 500 subscribers na tayo, kaya para magmumukhang 500 sub special siya. And thank you doon kasi akala ko dati walang manonood ng mga video natin. Pero ayun, tingnan mo, naka 500 subscribers na tayo. Tapos ang dami pa natin mga views kaya thankful ako doon. Kaya kung nagustuhan yung mga gantong video, make sure na subscribe kayo lagi para mas ganahan ako gumawa ng mga video. And pwede rin kayo mag-request kung anong content or tutorial yung gusto nyo matutunan sa channel na to. Kasi wala naman sa akin basta tech, kahit anong content yan. Hoping ako na maganda yung maging output nito. Kaya yun lang mga pare. See you sa next video. Bye.